I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Ayan na, May 25, 2026. Nako, mag-June na naman. At anyway guys, mayroon akong upload videos updates. Ito, reaction ko lang tungkol po nangyari sa Senado itong May 13 na dyan sa kaguluhan ng dahil kay Bato, no? Ang sabi dito kasi binasag ng isang empleyado ang totoong nangyari. Tingnan natin. Kayo guys, anong reaction nyo? Shout out po sa inyo. Sabi dito, no, para kompleto detalyado, basahin ko. Ng Abante, ayan, no. Putukan si Senado, may resibong hindi scripted. Talaga ba? Ang sinabi ng Abante News. Kahapon yan, ngayon ko lang nakita, putukan sa Senado, may resibong hindi scripted. Di ba? Kayo mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Binasag na rin ng ilang empleyado ang kanilang katahimikan at iginiit na hindi scripted ang insidente ng putukan sa gusali ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon sa mga nakawani ng Senado, matibay nilang ebidensya na totoo ang nangyaring kaguluhan sa Senado ay ang mga larawan, video at group chat na may mga timestamp bago, habang at pagkatapos ng insidente. Ang mga lumabas na larawan, video at groups chat conversation na may timestamp ay patunay nila na walang kaalam ang mga membro ng bagong mayorya sa naganap na kaguluhan. Sinabi pa ng mga empleyado na humiling ng huwag silang pangalanin na kinunanan ang mga larawan, pakitang masaya at kumakain ang mga senador bago ang insidente. Matik, alam na nila yun ang maaring mangyayari, di ba? Nang putukan taliwas sa naunang naulat sa sinabing kuha at ito matapos ang putukan. Matapos umanong marinig ang mga putok, agad na nag-alala at nabahala ang ilang senador, lalo na't malapit lamang ang kanilang kinaroonan sa pinangyayarihan ng insidente. May ilan ng mga live at humingi ng panang tulong sa gitna ng kaguluhan. Sa tingin nyo ba papayag din ng mga media na maipit sila sa ganong sitwasyon, na magpapagamit sila sa sinasabi ng ilan na script? Maliwanag sana ang isip ninyo. Ayon pa sa mga kawani ng hanggang ngayon ay dala pa rin umano ang trauma sa kanilang naranasan. Lumabas din sa chat record na naunang nag-message si Senator Camille Villar na nasa maayos silang kalagayan bago pa naglabas ng mensahe ang ibang senador. Para sa mga sumusuporta sa bagong mayorya, ang mga timestamp na ebidensya ang malinaw nilang batayan na hindi daya at walang script o palano sa nangyayari. Patuloy ang usapin habang sinusuri pa ang iba pang detalye ng pangyayari. Ayan. Kayo guys, naniniwala ba kayo na hindi scripted yung sinasabi ng mga empleyado? Well, sa akin naman, sa tingin ko, sa pananaw ko, at sino namang tanga na mastermind na magplano at ipaalam sa mga empleyado? Of course not. Hindi nila ipapaalam yan sa mga empleyado na ganito ang mangyayari. Bakit? Siyempre, plano lang nila yun. Hindi na nila pwedeng ipagkakalat pa. At isasabi pa doon sa mga staff nila. Hindi pwede yun dahil yung mga staff maaring magpipiyok yan pagdating ng araw kung pag nagkaroon ng kagipitan sa investigasyon. Of course not. Hindi nila sasabihin yan, yung plano nila. Sila lang yan. Ito guys, base sa aking pananaw, analisa sa nangyayari. 'Di ba? Why? Mismo si Bato ang nagsabi. 'Di ba? Na sinasabi, pinapatawag siya ni Senator Cayetano para patalsikin si Soto. You see guys? 'Di ba? Diyan pa lang makikita mo ibig sabihin na talagang planado nila yung pagpapatalsik kay Soto. 'Di ba? Tapos another plano. Paano ba makalabas ito si Bato? 'Di ba? Person of interest nga
Kumbaga, sa investigasyon, si Ruben Padilla, 'di ba? Na tinulungan si Bato na tumakas. O yan ba, alam ng mga staff? Of course not, hindi nila alam yun. Kung bakit? Kasi sila lang ang may nakakaalam niyan. Walang gagong mastermind na sasabihin sa mga staff. Of course not, hindi O, di ba? Dahil alam natin, mga chismosa. O, hindi ko na sinabi lahat. Maaring ganun ang maaring mangyayari. Yun lang aking nakikita dito, mga kababayan. Hindi ako naniniwala. Di ba? Sabi dito ng mga nagko-comment, tingnan nyo to. Resibo yung Pokemon. Sabi dito mga nagko-comment, resibo yung Pokemon cards. Ano yan? Series, ha? Siyempre, diyan kayo nag-work Pag may sabi kayo ng hindi ayon sa naratibo nila, baka masisante pa kayo. Okay pa naman ang mga pasahod at perks nyo dyan. Perks dyan, yes. Pangalawa, tulad niya ng sinabi ni Hard to Find. Diba? Sino bang staff na ito? Staff, sa palagay natin, sa nakikita natin, yung staff ng Duterte Black. Kung sila ang staff ng Duterte Black, natural, sasabihin pa nila ba yan? Hindi, siyempre. Yan, sa pangalawang punto. Di ba? Siyempre, kung isasabihin ng mastermind, ito baka pipiyok kayo. Huwag niyong sasabihin na plano ito. Of course, hindi nila sasabihin yun. Yun ang pangalawang punto ko sa reaksyon ko, mga kababayan. Base sa pananaw ko, sa tingin ko. Natural. Kung bagsakan ka ba ng 50,000, parang maaring mayroong mangyayaring ganyan. Di ba? Halimbawa lang. Di ba? Siyempre, hindi ka napipiyok. Sasabihin mo na, ganito kasi, ganito, ganun. Wala naman talagang ganun na pangyayari. Nabigla na lang. Di ba? Sino ngayon? Sino ba ang sanhi ng kaguluhan diyan sa Senado? Di ba ang Duterte Black? Di ba? Huwag niyo sasabihin ng pamahalaan. Of course hindi. Yung gawain ng Duterte Black, hindi niyo pwedeng ibintang sa sa admin. Anong kinalaman ng admin diyan? Kayo-kayo lang. Bakit? Si Bato mismo nagsabi. Na sinasabi, pinatawag siya ni Cayetano para agawin ang pwesto ni Senator Soto. Yun ang katotohanan. Kagagawan nyo yan, hindi kagagawa ng administrasyon. Itatak nyo sa kukutin nyo. Kayo talaga, kung makapagsalita kayo, kala nyo, napaka-linis nyo at hindi alam ang buong katotohanan. Ano yun? BO yung mga taong nag-analyze or nakaka-observe sa nangyayari. Hay, nako. Kwento nyo na lang sa 18 Marines. Si Cayetano lalong bumabaho ang pangalan ng dahil sa ginawa nilang drama para patakasin si Bato. Yun, gagawan lahat sa utos ni Bangs. Jesus. Di ba? Sabi sa inyo PBBM na naman ang ang kanilang pinagbibintangan. Mga siraulo talaga. Ang ilang empleyado na mga yan, sila ba ay nasa scene of incident o nakakubli sila sa ilalim ng lamisa at sa loob ng toilet. Yan yung mga narratibong ganyan, yung mga style ng mga yan, style ni Dugas yan. Unya, mga employees lang ni Cayetano nagsabi niyan. Siyempre, di ba? Yan ang pangalawang punto natin. Base sa ating pananaw at nakikita, takot matanggal ni SP, kaya piyok lang mga anak. Korekto. Ay nako, kwento nyo sa pagong napanot. Walang naniniwala dyan. Yan, pasimuno yan si Cayetano, sa totoo lang. Di ba? Bakit nasabi ko pasimuno si Cayetano? Bakit anong sinabi ni Bato? Tinawagan niya si Bato para sumipot sa araw na yan, para matanggal sa pwesto si Soto. Di ba? Ibig sabihin, anong ginawa ni Cayetano sa araw na yan? You see? Di ba siya ang may pakana? Siya ang mastermind. Tinawagan niya si Bato para matalsikin si Soto sa pwesto. Yun ang totoo. Huwag niyo sabihin hindi totoo yan. Dahil mismo si Bato ang nagsabi niyan. Sa interview niya kay Jessica Soho, panoorin niyo, mayroon tayong video yan. Hiniram lang natin. You see guys? Tapos sasabihin niyo, hindi scripted. Bakit? Unang punto, hindi naman pwedeng sabihin ng mastermind na ikalat nyo or sabihin nyo sa mga staff. Of course not. Hindi nila sasabihin yan. Sila lang yan. Pangalawang punto, maaring nagsisinungaling yung mga empleyado kung sila ay empleyado ni Cayetano. Natural. Isisave nila yung amo nila. Ay nako.
Simple arithmetic niya. Simple arithmetic, hindi nyo pa alam. Mga anti-Marcos talaga, oo. Tapos ngayon ang bagsak ng sisi kay PBBM. Mga siraulo. 'Di ba? So yun, mga kababayan, nag-react lang ako kasi ay alam nyo naman mga style na ganyan eh, parang hindi nyo alam ang style ni Dugas. My gosh. Ito, in-upload ko lang ito, nag-react lang ako. Base doon sa nakikita natin obserbasyon. Sino naman maniniwala diyan? Siyempre walang maniniwala, mga beswa. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes. Bye everyone. There's more.